Bata pa lamang ako, napagtagpo ko na taliwas ang aking pisikal sa aking pagkatao. Hindi ko mawari kung bakit. Subalit, sa tingin ko'y natagpuan ko na kung sino talaga ako. So, ang ating unang mag-aaral ngayon ay ang akdang Ang Aking Pag-ibig ni nasulat naman ni Alfonso Santiago sa Boys at the back! Remain silent. Hanggang kailan ba kayo titino? Lagi na lang kayong ganyan. Sige, para sa activity niyo bukas, isa-isa kayong pupunta dito sa harapan ha. Mag-explain kayo kung anong kahulugan ng pag-ibig. Copy? Copy! Ay, nandyan ka pala? Ba't di ka kasi nag-iingat? Kaya nga, bakla na nga, bulag pa, kaya nga. Bakla! Kumawa ka naman. Uy pare oh, tingnan mo yun oh. Listahan tayo. Sandaan, ayahin ko yan. Wala siyempre. Uy, Barbie, ang ganda-ganda mo. Halika nga dito. Sige na, halika na. Kayong mga bakla kayo, salot kayo sa lipunan. Oo nga! Salot! Sabi sa'yo pre, talo sa pusan. Tara na pre, tara na. Easy money. Diskriminasyon kahit saan ito'y naroon, bigati ang iniwang marka sa mga biktima na kadalas ay maghahatid pa sa pagkitilang hininga. Aantayin pa ba natin ito'y lumala? Aantayin pa ba natin mayroong mawala? Gumawa tayo ng pagbabago, gawin natin kung ano ang wasto. Pagnilayan ng mabuti bawat pasya mga salita, isipin kung makakasama. Ating tahakin ang landas na maghahatid sa bawat isa ng magandang bukas. Masarap sa pakiramdam ang mapangasawa ang binibining kitagal mong pinapanalangin. Litrato manatili ikaw aking noon, ngayon at bukas. Nabighani ako dahil sa kanyang angking kagandahan at siyempre sa kanyang ugali.
lumipas ang mga panahon, doon ko napagtanto ang lahat pala ng kanyang pinakitang kabutihan ay pawang kasinungalingan lamang. Tao po, parcel ni Lori. Hala, sakto. Dito na yung parcel ko. Eh, magkano po? 500 po. 500. Thank you. Salamat po. Ay, basta nasa floor siya, tapos matulad na. Ay, basta kulot siya, hindi ko. Nico. Hoy, Nico. Kailan ka sa sahod? Wala, Lori. Nandito yung sahod ko ngayon. Marami kasing problema sa pinagtatrabahan ko eh. Ano? Problema? Ang dami-dami babayarin dito sa bahay. Naiintindihan kita, Lori. Pero wala tayong magagawa. Hintayin na lang kung kailan ako sa sahod. Antayin. Kalalaki mong tao. Wala kang magawa para sa pamilya natin. Paano na yung mga parcels ko na darating dito? Wala akong pambayad. Grabe, halos luma na lahat ng gamit ko. Puro butas-butas. Di bali, makakabili rin ako nito. Boss, alam ko naman maraming problema dito sa kumpanya. At pwede po ba akong sumahod kahit 1,000? Alam niyo naman po, may asawa na. Ito sa susunod na ang kulang. Sige po boss, maraming salamat po. Kailangan po din ng aking pamilya. Salamat po, makakaalis kami. Sige, mag-ingat ka. Lori, kagawa ko ng paraan para may gastusin dito tayo sa bahay. Ito, 1,000? Pasensya ka na, Lori. Kasi yan lang yung pinauna-una sa akin ng aking amo. Wala na kulang to. Alam mo ba, ang dami-dami babayarin? Pasensya ka na, Lori. Yan lang talaga. Ay, naku talaga. Grabe si mama pa, no? Ayos lang yan, Nak. Nakita ko lang kayong masaya, okay na ako. Luma na yung damit mo pa, oh. Ba't di ka kaya bumili ng para sa iyo kahit minsan lang? Susunod lang, Nak. Kasi kulang yung pinagbayad sa akin doon sa trabaho eh. Tsaka maraming problema doon sa kumpanya. Kaya sa susunod na lang, Nak. Pabayaan mo na, Nak. Kasi ito rin yung sinumpad ko sa harap ng Diyos. Kaya okay lang sa akin. Lalaki na turingang malakas, hindi umiiyak. Subalit sa kaloob-looban, maitinatago rin kami kahinaan. Kahinaan na dapat ring maintindihan ng iba. Kahit na ito hindi namin sinasambit, ipinapadama, ni ipinapakita. Tao rin kami, hangad din namin ang may makaunawa sa aming nararamdaman. Sundalong sumagip sa kapwa sundalong sugatan sa kasaksikan ng enkwentro sa Quirino, Ilocos Sur, nasawi. Ang detalye din ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan.
Nay, alam ko na po yung pangarap. Ay, talaga naman ah. Ano nga ba pangarap mo? Ikaw po ba magagal, Nay? Bakit naman ako mag-guide, anak? Kung anong pangarap mo, suportado ako dun. Ganito kasi, Nay. May napanood ako sa balita. Yung mga sundalo, para silang superhero. Nagliligtas sila ng mga tao. Ganun. Gusto ko din po yun. Delikadong profesyon yan, anak. Pero suportado pa rin ako dun. Darating ang panahon, makakamit mo rin lahat ng pangarap mo. Uy, Bes, kamusta ka na? Ba't ang lungkot-lungkot mo? Hirap-hirap pala po siyang pagiging sundalo. Dami-dami ko nang pasal sa mga trainings namin. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Huwag na huwag kang susuko. Oo nga, wag kang susuko. Kaya ko ba talaga? Baka naman nag-a-assume lang ako. Sus, kaya mo yan. Ikaw pa. Oo nga, kaya mo yan. Ikaw pa. Na ang unang araw ko sa military training. Yes! Oh! Magandang umaga, General Hernandez. Balita ko po, kayo ang pinakamataas at pinakamagaling na opisyal rito. Ako nga, at sandali, ba't ka nandito? Ah, ako po. Ako po yung bagong recruit ko dito. Nalawak po pala ng pinag-detainingan niyo dito, no? Alam niyo po ba, simula pa nung bata ako, pangarap ko na po talaga maging sundalo. Ah, sa tingin mo, kwalipikado ka dito? Opo, General. Bakit po hindi? Babae ka. Hindi kaya ng mga babae ang pagiging sundalo. Hindi sapat ang inyong mga lakas. Uy, ayos ka lang? Uy, okay ka lang? Bakit ganun? Bakit ganito ang ating kultura? Bakit lagi na lang may pagkukumpara? May hindi pagkapantay-pantay? Bakit itinuturing na mahina ang mga kababaihan? Wala sa kasarian ang kakayahan ng isang tao. Ito ay nasa kanyang puso. Nawa, anuman ang trabaho, propesyon na nais ng bawat isa, huwag natin itong hadlangan dahil lang sa kasarian. Alamin natin kung anong kanyang layunin at kung bakit niya ito ginagawa. Kung bakit ito pinili. Iba-iba tayo ng kalakasan. Subalit, sa atin, walang mahina. Walang hindi pinagkalooban ng kakayahan.